ang ginagawa kasi diyan kadalasan, hindi mo sinisiro para may bahay pa yung, para ang tawag niya may bahay yung yung item. Dapat sana iniwanan namin ng 1 million pesos o 10 million pesos. Opo. Siniro, kaya medyo yan isang kailangan ko pang magkonsulta sa mga budget. Dapat baliwala yung offer nila na may parte ang mga senador dyan. Dapat dinis-own namin yan. Kasi yung 4-piece program natin na para sa poorest of the poor, meron pa pong waiting list yan. Ganito, Manong Ted, kasi kaming dalawa sa minority, bumoto naman kami ng no eh. May waiting list yan. Bakit tayo nag-iimbento ng ibang programa na AKAP para daw sa mga not poor, may mga trabaho pero tinatamaan ng high inflation. Problemahin muna natin yung poorest of the poor, may waiting list doon. Doon dapat binibigay muna ang pera. So, Senador, well, we are glad na andyan kayo, na nasa minority, pero dadalawa lang kayo. Ba't pumayag ang Senado ho dito? Bakit ba? Hindi ho namin maarok. Kaya nga po, bicameral tayo, at least may check and balance within Congress. Ano ito nangyayari? Dagdagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi mo hindi akong banga. Ngayon po, nagbabalik ho tayo mga kabalitaan. Welcome back na naman ho dito sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, tulungan niyo po ang Danagan Balita na makakuha na po tayo ng 100,000 subscribers. Thank you so much, OFW, at lahat ng mga kababayan ho natin sa lupalop ng ating mundo. At dito sa bansang Pilipinas, magandang buhay ho sa ating lahat. Balikan ho natin yung usapin ho ng zero budget ng PhilHealth. Talagang ito yun ay usapin ng bansa ho natin ngayon kasi nakakabahala ho. Marami hong mga magkakaproblema ho dito sa health services dahil pag walang PhilHealth, paano ho ba, anong gagawin sa ating mga kababayang naghihikahos mga kabalitaan? So hindi ho nila nakita ho yan. Meron pang 4-piece, di ba? Tapos itong AKAP, kabago-bago lang, inaprubahan agad ng Senado. Pero hindi ho lahat ng mga senador ay pumirma ho sa 2025 budget dahil may nakitaan ho sila dong medyo may problema, may butas ho. At ang problema din dito ay si Grace po pumirma, lumagda, at malamang ho, partner yan sila ni sino ba? Yung House, yung Senate Speaker natin. Sino ba yun? Yung si Boy Kilay. Cheese Escudero. At nung una ay hindi sinang-ayunan na ipalusot ho yung AKAP. Tapos, nung sinabi na ho ng House Committee, or rather, mga kongresista na sila ay may access at bibigyan ng 5 billion na pesos yung Senado, ay agad-agad kumagat ho itong si Grace po mga kabalitaan. Ayun. Problema na ho yun natin. Anyways, papakinggan ho natin itong naging sentimiento ho kasi hindi ho talaga sumang-ayon itong si Senador Coco Pimentel dahil nga sa malaking butas na nakita ho niya sa 2025 budget, national budget.
Kaya pumalag ho ito mga kabalitaan. Masakit ho sa kanyang damdamin na kinagat ho ng ilang mga senador, nilagdaan yung naturang mga dokumento at hindi man lang inaral kung ano pang dapat gawin mga kabalitaan. So tuwang-tuwa ngayon yung si Tamba at si Zaldi. Zaldi ko. Kasi sila ay nagwagi sa kanilang plano para sa darating na eleksyon. Anyways, hindi na ho tayo magtatagal. Pakinggan na ho natin ito si Manong Ted. Kausap niya itong si Senator Coco Pimentel patungkol ho sa usaping zero budget ng PhilHealth mga kabalitaan. Sa ating linya ngayon si Senador Coco Pimentel, ang ating pong Senate Minority Leader. Sir Coco, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted and DJ Chacha at sa lahat po ng nakikinig sa atin. May buntag sa tanan. Apo, dagang salamat po. Senator, ano ho nangyari? Kasi originally po naman sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for PhilHealth. And all of a sudden, nag-meeting po ang BICAM and nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun, ang magandang tanong. Kasi bakit nangyari yan? Kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na sang-ayon sa formula na nandun sa sin tax law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabayan ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, ziniro eh. Sino po itong sila, Senator? Well, yung mga nag-working group, yung mga technical working group, baliwala naman yung naging panel to panel eh. Kasi nagkaroon ng proposal galing sa technical working group, ganun din. Hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng nakalantad na yun pala ang balak nilang gawin. Senator, ang sabi po ng ilang senador, pati ang sponsor po nito, bilang ang word na ginamit ay leksyon sa PhilHealth. Ano po ang inyong masasabi doon? Pwede naman, binigyan na namin ng leksyon ang PhilHealth sa katakot-takot na sermon na inabot ng PhilHealth sa Senado. As para sa Senado lang yung masasagot ko. As para sa pagdating sa Senado, committee hearing pa lang, katakot-takot na lecture at saka rekomendasyon na ang binibigay sa PhilHealth. Pagdating sa budget hearing, ganun din. Pinagsabihan na sila paulit-ulit. At ang sagot naman ng PhilHealth sa amin, opo, naririnig namin ang mga ideas ninyo, ginagawa na rin namin yun. So katulad ng isang idea ko na mag-extend kayo ng dental services. I-cover ninyo ang mga bisita sa dentista, pag-ayos ng ngipin. At sabi nila, gagawin na namin yun. So dadami na yung services na ibibigay nila, i-cover nila yung case rate, tapos taasan pa ninyo yung halaga ng case rate para kunyari 600,000 yung billing, ang binibigay ng PhilHealth 20,000 lamang. So taasan ninyo kasi covered naman yun eh. So sinabi nila, gagawin namin at sabi nga nila, alos dinoble na nila, 190% na nga ang increase eh. So tapos ang isa pang idea namin, bababaan na namin yung contribution ng mga mamamayan, yung mga direct contributor, ibababa na natin yung percentage. Ngayon ay 5%, ibababa natin sa 3.25%. Wrong timing na isi-zero sila kasi magkakasabay ngayon yung wala silang cash flow, tapos ang anticipated natin yung cash out nila lalaki kasi nga linakihan na nila yung mga benepisyo at saka dinagdagan pa ng dental services gaya nga ng sinabi ko. Ano ho ang masasabi niyo, Senator, doon sa katwiran na 600 billion ang kanilang hindi ito surplus eh. Sabi nga ni Ma'am Cielo Magno, ito ho ay reserve fund na iba daw ho naman ang kahulugan. And kahapon sabi po ng taga PhilHealth, hindi yan 600 billion kung hindi 431 billion lamang. Correct. Alam mo, yung figure na yan, wala talagang makapagsabi kung magkano yan.
galaw ng galaw from 400 to 600 billion. Pero ako, ang gamitin kong figure ng PhilHealth kasi sila naman may hawak ng books nila eh. So, let's say meron silang 400 billion pesos. Pero, siyempre meron pang mga, let's say yan ang hawak nila ngayon. Pero siyempre meron pang maniningil sa kanila eh. Yung mga past services na nabigay nila, sinisingil pa rin po yun. At saka ini-examine pa nila yun bago naman nila bayaran. So, hindi totoo na hawak silang cash ngayon na 400 billion pesos. Eh, yan ay free cash. Free in the sense na pwede nilang gamitin sa kahit saan nila gustong gamitin. Hindi yan. Kasi ang iba dyan, committed na. Tapos ang merong ang concept na insurance liability claim. Yung iba dyan ay kinokontest pa, pinaglalabanan pa kung dapat bang bayaran ng PhilHealth o hindi. So, dapat pabayaan na natin yung hawak ng PhilHealth na 400 billion pesos kasi iba naman itong topic natin eh. Ang topic natin, meron tayong sin tax law na sinabi natin na yung buwis na kinokolekta sa matatamis na inumin, sa alcohol at saka sa mga sigarilyo at saka vape products, ang parte nun kailangan ibigay sa PhilHealth. So dapat sinusunod yung batas na yon kahit na magkano pa man ang hawak na cash ng PhilHealth. Kasi ibang mandato yun eh. Yung pagkolekta ng buwis at pag-remit sa PhilHealth, ibang mandato yun. Senator, ano ho ang implikasyon nito na nag-zero national government subsidy sa PhilHealth sa usapin number 1, doon sa contribution ng mga indirect members, number 2, doon sa binabanggit nyo, natataasan na po yung case rate na binabanggit nyo, pati ilan pang mga serbisyo na ibibigay po ng PhilHealth sa mga miyembro. Baka magkabulilyaso tayo kasi I'm sure ang Kongreso hindi naman kami nag-compute niyan yung actuarial, ang tawag yata diyan actuarial science eh. Yung pagko-compute kung kakayanin ba ng fund o hindi. Kaya dapat hindi talaga sa galit dinaan eh na gusto natin pagalitan ng PhilHealth isi-zero natin. Dapat close consultation sa PhilHealth. Magkano ang pinaka-minimum na kaya ninyong i-absorb para hindi masira yung mga plano ninyo? Ganun yun kasi marami na nga silang plano. Dinoble nga nila yung case rate eh. Dinagdagan pa. May dental services at meron pa yata yung konsulta. Yung pupunta ka sa clinic, pagkukonsulta ka lang sa doktor, hindi ka naman kailangan ma-confine sa hospital, pwede na yun i-charge sa PhilHealth. So, bagong feature na naman yun. So, dapat talaga malapitang konsultasyon with PhilHealth yan bago ginalaw yung 74.4 billion pesos na proposal ng administration na ito. Kasi yung 74 billion pesos na yun, galing sa NEP yun eh. Proposal yan ng administration na ito. So ano pong implikasyon nun? Magkaroon kaya ng katwiran ng PhilHealth ngayon? Una, na hindi makakolekta ng contribution for indirect members that will result na hindi natutuparin ang kanilang mga ipinangakong pagbabago? Huwag nilang gawin yun. Makakasuhan sila dyan. Pero kailangan bumalik sila sa drawing board at mag-computation sila. Pakita nila ulit sa amin na dapat naman yung 400 billion din ay hindi rin naman natin nakikitang natutulog lang sa habang panahon tulog. So dapat pakita rin nila na ginagamit din nila yun. Opo. Pero again, the implication po nito, ito pong kawalan ng subsidy ngayon, ano ang implikasyon nito para doon sa mga supposed to be nga po indirect members na siyang pinagkukunan po ng kanilang contribution? Dapat wala. Pero tama yun kasi magkakaroon nga ng duda. Pero dapat wala. Kasi una sa lahat, yung mga indirect members, nabayaran naman yung kanilang mga premium contribution sa mga nakaraang panahon eh. Nabayaran na yun. So, wala naman tayong rule na pag makamiss ka na isang taon, hindi ka na covered. Kasi meron tayong mandato na universal coverage. Nasa batas yun. Kaya binabayaran ng national government yung premium. Pero ano yun, parang
parang nagko-compute tayo na ang cover dito ilang milyon pero sa computation lang yon, yung milyon ang covered sa computation lang ng subsidy. Pero dapat sa pag-function ng PhilHealth, lahat ng Pilipino covered, lahat. So dapat hindi maapektuhan, ha. Kung may insidente na ginamit 'yon, sabihan kaagad ng mga mambabatas para mauna ang PhilHealth at wag gawin ng PhilHealth 'yon at sigurado makakasuhan sila. Okay. Kung ganyan po na zero allocation na ng subsidiya from the national government, yung sinasabi po ninyo na koleksyon sa sin tax law natin, saan kaya dadalhin? Magandang tanong. Napakagandang tanong. Saan nga dadalhin? Kasi nga nung kinompute yung 74.4 billion pesos, 53 billion doon, yung computation nga na koleksyon na, hindi to koleksyon sa future, na-kolekta na. So 53 billion, tama po yun. Saan nga pupunta yun? Kaya tinanong ko yan na Ted sa interpellation at ang sagot sa akin ay in writing na lang kasi siyempre hindi naman din memorize kung saan dinala yun. Pero ang isang na-establish natin doon, nadala yung pera pang health sana para sa PhilHealth napunta sa non-health. Kasi ang pinakatumaas na budget ay DPWH. So infrastructure 'yon. Is that lawful? That's a good question. Kaya nga ang sinabi ko nga rin sa interpellation ko, we are inviting another case before the Supreme Court, especially from health advocates. Kasi nga, number one, sasabihin nga ng health advocates, may mandato nga to remit, hindi sinunod, ziniro pa. Hindi lang sa binawasan, ziniro pa. So, is that, maganda tanong, can that be done? Kasi dalawang nagbabangga ang batas. Isa about the budget, isa about tax collection and the health and the remittance for health. So yung pangalawa, very specific yung pangalawa actually. Mas para sa akin mas specific law yung sinasabi mo na ito yung formula para ito yung halaga na ibibigay mo sa PhilHealth. Very specific yun kaysa sa budget law na general. Opo. So sir, sa ngayon po na ito ang sitwasyon, pipirmahan ng presidente na po daw ito after the review. May remedyo pa ho ba dito ang presidente? So, pag ziniro kasi, I do not kung may remedyo na pwede niyang dagdagan. O kasi ziniro na nga eh. So, wala na po sa tingin ko. Kailangan itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or na talaga. Mag-ingay na po ang mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocates. Senator, meron pong school of thought na sinasabi na kapag nag-veto dito, itong line item na ito sa budget ang presidente, kumbaga po, vinito niya ang provision na ito, mangangahulugan daw po na ang appropriations ng PhilHealth ay magiging yung appropriations ng 2024. Is that possible? Is that, ba ang doon? Ang pwedeng mangyari po, sir? Mas malabo yata na theory yun para sa akin kasi zero na, wala ka ng dahilan na i-line item dito kasi nga wala nang gagastusin. Tapos ibibito mo yung line na yun to restore the amount of the past year. Wala sa rules yun. Ang sa rules natin, if we cannot enact a budget, then the last year's budget is deemed reenacted. But we are able to enact the budget except that zero yung isang line. Siguro nga I think ito nabigla ko lang naisip to, Ted, no? I think this is the better theory. Kaya rin retain pang PhilHealth diyan at linagyan ng halagang zero para lang may bahay siya, pwede siyang lagyan ng presidente in the future kung may savings. Galing sa iba. Kung may savings galing sa ibang item. Opo, kung may savings, pwede po na ponduhan niya bilang subsidy
yung PhilHealth. Sa tingin ko, Okay. sa tingin ko, Okay. pero ang ginagawa kasi diyan kadalasan, hindi mo sinisiro para may bahay pa yung, para ang tawag niya may bahay yung yung item. Dapat sana iniwanan namin ng 1 million pesos o 10 million pesos. Opo. Dinihiro, kaya medyo yan isang kailangan ko pang magkonsulta sa mga budget experts kung ang Opo. zero ba ay pwede mo bang dagdagan. O kaya, sabi nga po ninyo, hindi pa ho ninyo lubusan na aaral, no? Ang mga provision dito pa. Baka may mga singit na naman na special provision. Kasi kung may koleksyon ang Bureau of Internal Revenue sa excise tax, sa sin taxes na ito, sa sin products, baka namang pag nakolekta yon, ang presidente magmando, ilagay mo yan dyan sa PhilHealth. Is that possible? O maliban na lamang kung may provision ngayon na nakasingit na specific itong sin tax for next year, may mapupuntahan. Ang ganito kasi Manong Ted, yung bottom line ng suma total na gastos parehas, hindi gumalaw yung bottom line. So ibig sabihin yun, yung kinuha sa PhilHealth na galing sa sin tax collection, kasi collected na yan ay pumunta sa iba. Oo. Ibang gastusin. Therefore, kung meron ka pala biglang makukunan at ibabalik mo sa PhilHealth, manggagaling na yun sa savings ng iba. Kasi Oo nga. all accounted for na Tama. At Opo. kung ano man yung kinolekta, ito na po. Ito na rin ang gagastusin. Mangungutang pa nga Opo. Mangungutang pa nga para sa ibang gastusin So, yun po. Ganun po yung mangyayari dyan. Okay, kasi nga yung 6 point something trillion pesos specific yun, hindi naman po nabawasan yun Yung pa rin, di ba? Yung amount, okay. Yung bottom line, yung suma total Okay. ng gastusin, parehas din. Mhm. Umiba yung purposes. Opo. So, merong pagkakagastusan pa rin yung kinuwang 70 billion na yun. Pumunta nga sa iba. Opo. Yun po ang hindi nyo alam kasi hindi kayo nasagot during the interpellation. Correct. At maintindihan ko rin yun kasi nung pagtanggal na nung 74 billion, ilalagay siguro yan sa isang pool na funds na available, tapos doon nila kinuha yung mga pang DPWH. Correct. Kaya nga unang tanong ko yan nung nalaman ko lumampas na ng 1 trillion yung infrastructure, sabi ko sa staff ko, pakisumatotal ninyo yung mga educational institutions kasi hindi dapat malampasan yun. At basta looking at the budgets ng mga malalaki, CHED, DepEd, TESDA, lampas si DPWH doon sa tatlong yun. So, mahirap nang habulin ng mga small educational institutions like PNPA, PMA, Maritime Academy, may mga kung kahit isumatotal natin siguro idagdag natin yung sa budget ng education, mas malaki pa rin ang infrastructure budget. Dapat baliwala yung offer nila na may parte ang mga senador dyan, dapat dinis-own namin yan kasi yung 4-piece program natin na para sa poorest of the poor, meron pa pong waiting list yan. May waiting list yan. Bakit tayo nag-iimbento ng ibang programa na AKAP para daw sa mga not poor, may mga trabaho pero tinatamaan ng high inflation. Problemahin muna natin yung poorest of the poor. May waiting list doon. Doon dapat binibigay muna ang pera. So, Senador, well, we are glad na andyan kayo, na nasa minority, pero dadalawa lang kayo. Ba't pumayag ang Senado ho dito? Bakit ba? Hindi ho namin maarok. Kaya nga po, bicameral tayo, at least may check and balance within Congress. Ano ito nangyayari? Ganito Manong Ted, kasi kaming dalawa sa minority, bumoto naman kami ng no sa budget Maraming dahilan, hindi lang definitely for AKAP, pero yung mga 21 na bumoto for yes, actually marami nga doon, wala naman sila sa floor nung nagkabutuhan na pwede bang ma-interview nyo na rin ano bang dahilan nila para malaman na rin namin ano bang dahilan nila? Isang bagay lang ho yan. Dahil nga pinartihan yung Senado ng 5 billion. Siguro, nung nadinig na nila sa tenga na billion yun, wala na. Nabulag na ho sila sa katotohanan.
Lalo na ho si Cheese Escudero at saka itong si Grace po, mga kabalitaan. Ha? Kala ko ano to sila kagalang-galang. Hindi kasi natin alam kung ano mga pinag-uusapan ho nila kasi wala nga si Senator Coco Pimentel. O ano bang mangyayari doon? Sila-sila lang. O nasa kanila yung kapangyarihan. Nung narinig ho ng 5 billion, siyempre malaki na ho yung 5. Kahit 1 billion na, napakalaki na nga Di po ba? So, wala. Nabudol ho tayo sa Congress or yung Senado nabudol sa Congress. Kaya lumusuto itong budget ng AKAP, mga kabalitaan. Ano bang dahilan na bakit hindi namin sila makumbinsi? Kung papayag sila magpa-interview. Ganun ba ang problema ng media? Okay, sige. Okay. Sa isyong ito, di po ba, Senador? Senador, ito ho, no? So, nag-hearing kayo ng katakot-takot, ang haba ng inyong mga pagdinig, ang dami ho ng mga presentasyon ng mga departamento rito. At the end of the day, sino ho nasunod rito sa desisyon na ito? Ito ho yung listahan namin, ang mga binawasan ng budget, dinagdagan ng budget, at mga isiningit na budget. Well, hindi ko pa masabi kasi meron kasi ako information na kuha na restore daw yung ibang budget to the NEP level, so sinunod nila yung executive branch, pero marami din naman akong pininpoint na mga nagbabaan. So si Department of Education, bumaba. DSWD, bumaba. Doon lang ako nagtataka, bumaba, pero ang AKAP nandiyan pa rin. So, sinong binawasan? Delikado kung binawasan pa yung 4Ps, yung program ng Poorest of the Poor. Yan po sana ang dinadagdagan kasi nga ulitin ko, may waiting list doon. So, kung binawasan po, Mr. Senator Coco Pimentel, yung ano ba yun, yung 4Ps na sinasabi mo, ay mas lalong mahahalata na ho sila niyan. Kaya don't stick to the plan lang ho sila. Kasi everyday yan silang may stick to the plan Diyan sa Kongreso. Kasi pag sumubra ho, wala na, halata na ho. Sunog na ho sila. Itong dalawa naman dyan, nauto, nabudol, pati kayo dyan, lahat na kayo nabudol nitong mga tonggisista. So, hindi ko pa masabi kung sino ang winners or losers dito. Ang akin lang point is pagdating sa constitutional principle, para sa akin, talo tayo rito. Pagdating naman sa transparency in budgeting, talo pa rin tayo rito kasi hindi, klarong-klarong talo ho yung taong bayan kasi wala nga yung budget ng ng PhilHealth. Ang PhilHealth ho ay pinakaimportante ho yan kahit sino man. No, lalo na pag miyembro ho ka nito. Masasayang ho yung mga remittance na hindi ho pala magagamit kasi nga for sure budgeted na ngayon yung pera ng ating PhilHealth. So wala tayong magagawa. Talo talaga yung taong bayan. Sila yung nagwagi diyan sa Kongreso. Nasa kanila yung pera, 'di ba? Kasi nga at some point may magkakasakit. Tapos madadala sa hospital. Sino magbabayad? Paano pag PhilHealth member yung patients tapos hindi i-honor dahil nga may discrepancies or tumatalbog parang cheque? So saan man kukuha ng pera yung pasyente na yon? Isa lang yung masasabi natin diyan, nabudol tayo nila. wala rin So yung progress sa technical working group, follow up na ako ng follow up. Nagpadala na ako ng staff doon. Wala, hindi siya makapenetrate kung ano yung nangyayari. Yung pag-zero nga sa PhilHealth sa final BICAM report na lumalabas, hindi naman dapat kung balak i-zero ang PhilHealth, sa technical working group pa lang, dapat sinasabi na yun. Para meron ng advance warning ang mga mambabatas na yan ang mangyayari. Baliwala rin yung big panel to big panel, para rin naging small panel, mas masama pa. Kasi hindi pa mga mambabatas yung technical working group na yun. Senator, kami po'y lubos na nalulungkot at nababahala dyan sa inyong pahayag na kung kayo mismong senador wala pong access dito po sa paghimay at paglalaan ng pera ng bayan, paano pa kami? Correct, walang improvement. Kung akala natin dati big panel to small panel, maraming umangal, nag-object.
Ngayon, big panel to big panel, pero may technical working group sa gitna. Walang improvement. Yan lang ang masasabi ko. Wala namang improvement. Kasi ang improvement na hinahanap natin is the flow of information. Yun ang hinahanap natin. Ano po ba, Senador, na magkaka-improvement? Yung ibang kasamahan nyo nga dyan sa Senado, nabigyan lang ng 5 billion, wala na. Naging bulag at pipit bingi na ho sila dyan. Yun pa kaya yung ano ba yung sinasabi mo? Yung committee working group, ano ba yung term na sinasabi nito? Na mag-check and balance. Paano pag dinatungan? So makakalimutan lang. Parang walang nangyari. Sayang pag hindi matanggap. Pag milyon ho yung idadalit sa Bisaya pa. Pag milyon ho yung ibibigay. Huwag nyo nang i-check yan. Huwag kayong mga, huwag na. Ito, tag-1 milyon kayo. Tayo nangangailangan ng pera. Siguro sa party ko naman, kunyari may problema personal, tapos kailangan ng pera. Kahit gaano pa tayo kalinis, siguro, hindi lahat. Siguro, madadala rin talaga siguro kung walang witness. Tapos wala ka pang pepermahan, tanggap ka lang, diretso na deposito sa bank account mo. Nandun pa rin pala yung corruption. Flow of information na ito yung plano, ito na yung papunta na dyan, ito na yung consensus, papunta na dyan. Wala rin eh. Pag ikumpara mo yung dalawang proseso, it's the same thing. On the last day pa rin malalaman na expected ka ng pumirma ng Bicam report, expected ka ng bumoto ng yes or no. So wala ring improvement. Senator, salamat po na marami sa inyo pong panahon at kami tatawag ulit kung mamarapatin po ninyo kung meron na ho kayong ilang pandetalye sa inyong mga madidiskubre dito po sa kanila pong pinirmahan at inaprubahan na bersyon ng pambansang budget, Senator. Godspeed, sir. Yun po mga kabalitaan, na dinig na ho natin na talagang dismayado ho itong si Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel dahil nga po sa nangyari hong hindi pagbigay ng budget sa PhilHealth para sa 2025 national budget, mga kabalitaan. Talagang masakit isipin ho, basta pagpera na kasi yung pag-uusapan. Alam naman ho natin talaga na yung may mga kagagawan nito diyan lang talaga sa Kongreso. Kasi nga binabalak talaga nila na sila ay magwagi sa presidential election sa 2028. Kaya kailangan ho nila ng sapat na pondo. Kasi pag sila ho ang nanalo, pera-pera lang. Pera-pera lang. Pag sila ho yung nanalo, wala hong magli-liquidate. Dahil nasa kanila na ho yung desisyon lahat. Nagawa nga nila sa panahon ngayon, na hindi pa siya presidente, talagang talagang napasunod niya yung mga baguhang tongresista, yung mga young guns, at yung mga veterano na sa pagpapalaki ng bulsa. Pagpapalaki ng bulsa kasi yung wallet nila nasa harapan nilalagay o sa bandang puwet. Siyempre, lumalaki yan kasi may mga resibo yan nakalagay dyan. Kagaya nga sa wallet ko, saan ba yung wallet ko? Ang kapal ng wallet ko, gano'n, no? Pero pag bukas mo ng wallet ko, puro resibo yun. Para pang-refund lang yun in case. May mga ATM cards pa na hindi naman magagamit para sabihin lang na may ATM card tayo. May bank account tayo. Wala naman tayong bank account. Facebook account, YouTube account, ang dami ho na tayo niyan, Ang dami ho natin yan. So yun, pag pera pag-uusapan, wala na ho tayong magagawa dahil nandyan na ho yan. At sabi pa nga ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na siya ay dudulog ho sa Supreme Court para ho ito'y makorek at mahanapan ng solusyon na madagdagan yung budget ng PhilHealth, mga kabalitaan. O di kaya magsasampa ho siya ng supplemental, ano ba yung sinasabi niya nung kanina? Na parang supplemental petition sa Korte Suprema para matugunan ho itong kanyang hinaing na medyo malaking butas ho. May mga nangyayaring kababalaghan sa pagpasa ho ng National 2025 National Budget, mga kabalitaan. Yes, sir. Thank you po.
Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video sa mga oras na ito mga kabalitaan, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin yung ating notification bell. At i-share po yung video ito at mag-like and mag-comment mga kabalitaan. So don't forget, target to natin makakuha ng 100,000 subscribers. So tulungan niyo po ang ating munting bahay. At ako po ay magpapaalam na. Kita-kits tayo na naman sa susunod na mga video na ating i-upload. Dito lamang ho sa ating munting bahay. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.